So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So ngayon ang magiging topic natin is mga bagay na kailangan mong gawin o iparanas sa isang lalaki upang lalo kanyang habulin pa. Oo mga kamamay, kung sa tingin ninyo sa inyong relasyon, ikaw na lang palagi ang nag-iisip kung paano ka papansinin ng isang lalaki. Ikaw na lang palagi ang gumagawa ng paraan kung paano ka bibigyan ng atensyon ng isang lalaki. Okay? So niloloko ka na ng isang lalaki pero bakit ikaw pa rin yung nagmamakaawa sa kanya? Niloloko ka na nga ng isang lalaki, pinagtataksilan ka na pero bakit ikaw pa rin ang naghahabol sa kanya? Well, mga kamamay, ito yung mga bagay o effective tips na kailangan mong gawin o i-apply sa isang lalaki upang siya ang mas lalo na maghabol sa iyo. So mga kamamay, kung gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng topic o ganitong klase ng pagpupulong mula sa iyong mga pinagdaanan sa iyong buhay at para mabigyan ng remedyo yung mga pinagdadaanan mo ngayon, isa lang ang hinihiling ko mga kamamay. Don't forget to click the subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong ibahagi sa inyo. Kung napindot nyo na yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang topic natin ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin o ano yung mga sikretong bagay na kailangan mong i-apply sa isang lalaki upang lalo kanyang habulin? So number 1, itigil ang mga bagay na nakasanayan niya sa iyo. Oo, napaka-effective nito pagdating sa isang lalaki. Sigurado ako, nahahabulin ka ng isang lalaki. Sigurado ako na talagang hindi ka niya hahayaang mawala sa buhay niya kapag ka itinigil mo yung mga bagay na nakasanayan niya na ginagawa mo. For example, okay? For example, lagi mo siyang kinakaon at sundo sa kanyang trabaho. Kahit babae ka, ginagawa mo dahil may sasakyan ka. Dahil sa inyong relasyon, ikaw yung may kotse. Ginagawa mo, sinusundo mo siya, kinakaon mo siya, para lang maiparamdam yung pagmamahal mo para sa kanya. Pero hindi pa rin niya ito nararamdaman. O bakit ginagawang ka pa rin niya ng hindi maganda? O kaya naman, bakit niloloko ka pa rin niya? So kapag ka itinigil mo yung mga bagay na yan, yung mga simpleng bagay na yan na nakasanayan niya sa iyo, di ba? Kung lagi mo nga sinusundo, lagi mong hinahatid, pues itigil mo na gawin yan. Matatauhan yan, marirealize niya. Nasaan na kaya yung babae na sumusundo at hatid sa akin? Bakit hindi niya na ako sinusundo? Hayaan mong mahirapan siya sa pag-commute. Hayaan mong mahirapan siya sa pag-aabang na kanyang masasakyan. Maninibago yan. Marirealize niya na ang isang kagaya mo ay napakahalaga sa kanya. Kapag ka nahirapan siya, ng pag-adjust, kasi nga nasanay siya sa mga ginagawa mo, sigurado ako, maiisip niya ang halaga mo. O kaya naman, for example, lagi mo siyang ipinagluluto kapag ka birthday niya or something na pinupuntahan mo pa siya sa bahay nila para magdala ng pang-ulam o pagkain, pues itigil mo muna yan. Okay? Kapag ka lalo na na niloloko ka niya, pinagtataksilan ka niya, sumisira na siya sa mga pangako sa iyo, so itry mo rin na itigil yung mga bagay na nakasanayan niya sa iyo. Sigurado ako, ang laking adjustment niyan pagdating sa kanya. Talagang makikita niya ang kawalan mo at syempre kung anong buhay meron siya kapag ka wala ka. Sure ako mga kamamay na hahabulin ka ng isang lalaki sapagkat marami ang kakulangan sa kanyang sarili kapag ka itinigil mo yung mga bagay na nakasanayan niya pagdating sa iyo. So number 2, paminsan-minsan, huwag mo pa rin siyang pansinin kahit miss na miss ka na niya. Oo mga kamamay, ganyan ng isang lalaki. Kapag ka hindi ka nagparamdam sa kanya, kapag ka namimiss ka na niya, sinasabi. O kaya naman kapag ka meron siyang gustong makuha sa iyo, lagi kanyang i-chinachat, lagi kanyang tinatawagan, video call, nakikipagkita, lagi niyang gustong makasama ka. Well, kapag ka ganyan mga kamamay, huwag mo muna siyang pansinin. Huwag mo muna siyang pagtuunan ng pansin. Hayaan mong mas tumaas pa yung pagka-miss niya pagdating sa iyo. Kasi mga kamamay, ang hirap din kasi sa inyo kapag sinabi ng isang lalaki na
babe, namimiss na kita, magkita naman tayo. Anong gagawin nyo? Oh, sige babe, sige babe. May gagawin pa ako pero bukas ko na yung gagawin. Magkikita muna tayo ngayon. Huwag ganyan mga kamamay. Kung may gagawin kayo sa tinakda niyang oras, gawin nyo muna yung mga gagawin nyo. Tapusin nyo muna yan. Hayaan yung mamiss kayo lalo ng isang lalaki. Huwag nyo muna silang pansinin. I-ignore nyo muna sila paminsan-minsan kahit na namimiss nila kayo. Sigurado ko mga kamamay. Kung namimiss nila kayo, lalo kanyang mamimiss. Gagawa at gagawa siya ng paraan para makasama ka o para makuha niya ang oras mo. Sigurado ako lalo kanyang hahabulin kapag ganyan. Kasi paminsan-minsan kapag nasanay ang isang lalaki na pag sinabi nilang, babe, namimiss na kita, magkita naman tayo. Tapos, ang bilis niyong sumagot, sige, magkita tayo mamayang 5 p.m. Kapag ganyan mga kamamay, pwede lang nilang sabihin na, babe, namimiss kita. Kasi nga, mabilis kang pumapayag. Kung hindi nyo muna kakagatin yung kanyang offer na magkita kayo, sigurado ko mga kamamay, gagawa at gagawa ng effort ang isang lalaki at yun ang gusto kong mangyari sa mga lalaki para sa inyo, na mag-effort sila bago nila kayo makakasama para lalong tumaas ang pagkamis, ang paghahangad, ang pag-aasam ng isang lalaki sa inyo. I-stop nyo muna yung nararamdaman ninyo na kitain sila, hayaan nyo muna na i-ignore sila or baliwalain muna sila kahit na namimiss nila kayo. Sigurado ako, sagad ang magiging paghahabol sa iyo ng isang lalaki. So next, kayanin mo ang paglayo kapag sumusobra na siya. Mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, huwag niyong pagtitiisan ng ugali ng isang lalaking toxic. Okay? So kung alam niyo na sinasaktan kayo, pinagsisinungalingan kayo, niloloko kayo, pues kailangan kayanin niyo ang paglayo. Kayanin niyo ang buhay nang wala sila. Mag-no contact rule kayo kung kinakailangan sapagkat diyan po marirealize ng isang lalaki ang halaga ninyo kapag wala na kayo sa kanilang buhay. Kapag nag-no contact kayo, kapag hindi kayo nagparamdam, kapag pinili nyo munang lumayo sa kabila ng mga ginagawa nila sa inyo, sigurado ako, makakapag-isip ang isang lalaki at makikita niya ang pagkakamali niya sa inyo. Makikita nila na hindi pala tama yung ginawa nilang pagtataksil. Hindi pala tama yung kanilang ginawang panluloko. So kapag ganun mga kamamay, bukod sa marirealize ng isang lalaki ang pag-ibig niya sa iyo kasi nga nawala ka, marirealize din ng isang lalaki yung mga bagay na hindi pala dapat niya ginawa pagdating sa iyo. Kaya mas maganda, kayanin mo ang paglayo kapag sumusobra na siya, kapag nasasaktan ka na, kapag hindi na okay ang lahat. Alright? So next, matutong kontrahin siya kung alam mo na mali siya. O mga kamamay, kailangan nyo itong gawin sa isang lalaki upang lalo kanyang habulin. For example, yung partner nyo, yung jowa ninyo, nalululong na siya sa online na mga gamblings, online na sugal. So, anong ginagawa nyo? Kung hahayaan nyo sila, lalo silang malulubog sa pagkakautang. Kung hahayaan nyo sila, lalo silang hindi makakaahon sa problema. At baka sa bandang huli, maging problema nyo rin yung dalawa. Kaya mga kamamay, kung alam ninyo na nag-i-enjoy na siya dyan, na naglilibang na siya sa mga online gamings na yan, please kontrahin nyo sila. Sigurado ako, maiintindihan nila kayo pagdating ng araw. Hindi man ngayon, pero pagdating ng araw, matututunan din nila. Okay? Kung bakit nyo ginagawa yung mga bagay na yan sa kanila. At sigurado ako mga kamamay, mas mamahalin kayo ng isang lalaki at hahabulin sapagkat may isang babaeng kagaya mo na nagko-concern pagdating sa kanya. Hindi nyo sila pinapabayaan. Okay? So hindi nyo sila hinahayaan na mapunta sila sa masamang mga gawain. Kaya bilang isang babae, kailangan nyo rin silang kontrahin kung alam nyo na mali rin yung kanilang ginagawa. At sa isang bagay na ganyan, mas maiintindihan kayo ng isang lalaki at mas lalo kayo nilang mamahalin. Alright? And last, gawin mo rin sa kanya yung mga bagay na ginagawa niya sa iyo. O mga kamamay, kung kayo ay hindi nare-replyan ng isang lalaki,
kung kayo man ay hindi pinapansin ng isang lalaki. For example, jowa nyo, asawa nyo, hindi kayo nire-replyan. Okay? Mag-reply man siya, sobrang tipid. Alam nyo namang wala kayong ginagawang mali, pero bakit ganyan ang trato sa inyo? Bakit ganyan ang pagre-reply sa inyo? Well, mga kamamay, kung hindi sila nagpaparamdam, pues, wag din kayong magparamdam sa kanya. Sila na yung nagkamali, pero bakit sila pa yung matitigas at mayroong kapal ng mukha para magmatigas pagdating sa inyo? Kapag kaganyan mga kamamay, kailangan nyo ring lumayo, wag magparamdam, gawin nyo rin kung ano yung ginagawa nila sa inyo. Iparanas ninyo sa kanila kung ano ang pakiramdam na binabaliwala. Iparanas nyo sa kanila kung ano ang pakiramdam na hindi i-message. Okay, na walang pakialam sa inyo ang isang tao. So sa ganyang pagkakataon mga kamamay, marirealize ng isang lalaki kung bakit ginagawa ng isang babae yung ginagawa nila sa iyo. So dyan nila marirealize kung ano ba ang feeling ng ginagawa nila sa inyo. Kung gagawin nyo yung mga bagay na ginagawa din nila sa inyo, sigurado ako, marirealize ng isang lalaki na hindi tama yung kanilang ginagawa. Mas hahabulin ka, mas mamahalin ka ng isang lalaki kapag sinimulan mong gawin yan sa kanila. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay and tips na kailangan mong gawin upang mas lalo kang habulin ng isang lalaki pagdating sa inyong relasyon. For more video and love advice na kagaya nito, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre i-like mo na rin ang video ito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam po.